I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Magandang umaga po sa bawat isa. Napakabuti po ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y mag-uumpisa na. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord God. Pinapapurihan ka at dinadaking ka aming Panginoon. Lord, thank you for your love. Thank you for your mercy, Lord Jesus. Thank you for your grace. Panginoon, thank you sa buhay na ibinigay ninyo sa amin, na kami nakapagpupuri sa iyo, kami nakapagsasambit ng pasasalamat sa iyo, aming Panginoon. Lord, salamat sa buhay na ibinigay ninyo sa amin, salamat sa kalakasan, salamat, Panginoon, sa probisyon sa aming mga buhay. Tunay nga na ikaw ay tapat, Panginoon. At tunay nga na ikaw ang Diyos na tumutupad ng mga pangako. Lord God, salamat dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na sa tuwing tumitingin sa amin, ang nakikita mo ay si Jesus na aming tinanggap sa aming mga buhay. Lord, we thank you and we glorify you, Lord God. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin na kami sama-sama makapagpupuri sa iyo. Sama-sama makaawit para sa iyo, Panginoon. Sama-sama na itataas ang pangalan mo, Jesus, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, thank you sa kalayaan na ibinigay ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, we thank you.
sa umaga na ito, aming dalangin lahat po ng mga kasama namin na papunta pa lang, kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. At sa mga kasamahan namin na hindi makakapunta, Lord, katagpuin niyo po sila. Napatuloy niyo pong ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng pagpunta sa iyong bahay sa bahay. Lord, we thank you for your everlasting love. We thank you, Lord God, for your everlasting grace and mercy towards your children. Panginoon, salamat. At sa umaga nito, aming dalangin na sa aming paglapit sa iyo ay mayroon kaming pusong malinis, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Nang sa gayon, ito'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Puso, Panginoon, na ang nais ay saliksikin ang iyong mga salita upang hindi kami magkasala sa iyong harapan. Lord, our desire is to have a pure heart, Lord God. Panginoon, pakinggan niyo po ang aming panalangin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Let's sing a pure heart. A pure heart, that's what I long for.
that rises to your throne. A heart that hides your words so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. We praise you, Lord God. We worship you in this place, Panginoon. Sa aming pag-awit, sa aming pag-indak, sa aming pagtaas sa iyong pangalan, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, lahat ng kadakilaan, lahat, Panginoon, ng kapurihan, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na nag-iisa, and worthy is your name, Lord God. Worthy is the name that is above every other name, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng pagsamba. In Jesus' name, amen, amen. Let's sing that our God is great. Thank you, Jesus. Let's sing great in splendor. Great in splendor, Lord of everything. Worthy is the name, never changing, ever reigning King. Let's sing. Worthy is the name, all creation, all
Jesus, Lord. Walang imposible sa ating Panginoon. He is able to do all things. Thank you, Jesus. Let's declare that our God is able. God is able. He will
We are now overcomers. And we can declare that in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Let's stay dito sa song na to. We praise the Lord God. We overcome by declaring the name of Jesus. Pag itineklara ang pangalan ni Jesus at ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ikaw ay isang mananagumpay. You overcome by the power of the name of Jesus. Kaya sa lahat na kinaharap mo, declare the name of Jesus. I declare the name of Jesus over fear and anxiety. I declare the name of Jesus over lack. I declare the name of Jesus over my heart and over my mind. I declare the name of Jesus
deserve all the glory, Lord God. Lord, we just thank you for this wonderful time of worship. Salamat, Panginoon, dahil nakita ninyo ang laman ng aming mga puso na nagpupuri sa'yo. Salamat, Panginoon, dahil pinakinggan mo ang mga tinig na umawit sa'yo, Lord God. Nakita ko ang nagpupuri ng tunay sa iyong harapan. Lord, we thank you for this opportunity to experience your presence and to receive your words, Lord God. Salamat, Panginoon. Aming dalangin na sa araw na ito, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Buksan ninyo ang aming mga puso at isipan at manood, Panginoon, sa aming kaloob-looban ng iyong mga salita nang sa gayon ito'y aming maisapamuhay at kami maging katulad ni Jesus. Lord, we thank you, Jesus. We thank you for your power. We thank you for your faithfulness, Lord God. Panginoon, maraming salamat sa iyo namin ibinibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, at lahat ng pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. We praise you, Jesus. Papuri sa ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Napakagandang umaga muli ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kumusta po ang inyong nakaraang mga araw? Pinagpala ng Diyos? Pinatitibay ng Panginoon? May mga pangungusap ba ang Diyos? Patuloy tayong umaasa sa Panginoon. Nung nakaraan po, ang pinag-usapan natin ay patungkol sa being a disciple ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay tungkol naman po sa banal na Espiritu. The power of God in the life of the believer. Ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Excited po ba tayo? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang Holy Spirit, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay hindi hangin, hindi puwersa, hindi apoy, hindi ibon. Ang Holy Spirit ay person. The third person. Diba? Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, yung living spirit, meron siyang intellect, meron siyang emotion, meron siyang will. Ang Espiritu ng Diyos. Siya ay nakakausap. Siya ay nakakaramdam. Alam niya ang iyong pinagdadaanan. Ang Holy Spirit ay kapunuan ng kapangyarihan, ng presensya sa ating mga buhay. Ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Ang presensya ng Diyos sa puso mo. Holy Spirit. Bakit kailangan natin itong Espiritu ng Diyos? Noong ikaw at ako ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kung tunay na tinanggap natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Itong Espiritong ito ng ating Panginoon, siya ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Na kahit na ikaw ay may pinagdadaan ng pagsubok, may kagalakan. Ang Espiritong ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Sa panahon na ikaw ay nagugulumihan na naguguluhan, ikaw ay may kapayapaan. Sa panahon na magulo ang iyong kapaligiran, ang nagbibigay ng kapayapaan, ang Espiritong ito. At ang Espiritong ito ay nagbibigay ng layunin sa iyo. Nagsasabi ng layunin mo sa buhay.
Panginoon, Diyos na dakila, sa pangalan ni Jesucristo, sino ang nagbubunsol sa iyo, nagpupush sa iyo, nagbibigay sa iyo ng kakayahan na magpuri sa ating Panginoon, Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo. In the name of Jesus, sa ngalan ng Ama, in the name of Jesus, yung Holy Spirit, yung Espiritu ng nasa iyo, Espiritu ng Diyos, siya yung nagsasabi, siya yung nagbibigay sa iyo ng kakayahan na magpuri sa ating Panginoon. Kaya pag-uusapan natin dito, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat believer. Bata ka man, o may edad na, o nasa kalagitnaan, may kapangyarihan ang Diyos na nasa iyo, ang Espiritu ng Panginoon. Kailan ba minention ang Espiritu ng Diyos sa Biblia? Sa Genesis chapter 1, creation ito, yung paglalang. Dito unang binanggit ang Espiritu. At ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa panahon na ang Diyos ay nag-create. Sa panahon ng creation, naglalalang, gumagawa. Nandoon ang Espiritu ng Diyos. Kumikilos, gumagalaw. Sino ba ang pinakaunang tao na binabaan ng Espiritu ng Diyos? Si Moses ba? Si Abraham ba? Yung mga naririnig natin kilalang lingkod ng Diyos, nabasa ko, na-reveal sa akin ng Panginoon. Sa Biblia nakasulat na isang tao na pinuspos ng Espiritu ng Diyos na ang pangalan ay Bezalel. Ang pangalan niya ay Bezalel sa Exodus chapter 31. Mamaya po, matitingnan po natin iyon. Ito po ay pwede na rin ngayon kung may pa-flash, ang pinakaunang tao na pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya po ay pinili ng Diyos. Pinili na bumuo ng tabernakulo. Siya ay pinuspos ng karunungan, ng pagkaalaman, ng mga designs, mga arts, kasi gagawin yung tabernacle. Yung tabernakulo na kung saan doon gagawin ang tao upang sambahin ang Diyos. Si Bezalel. Upang mabuo ang templo. Ginamit ang isang ordinaryong tao upang gumanap at gumawa ng extraordinary. Kaya yung mga craftsmen, yung mga nag-create, yung mga artistic, yung mga nagbibuild, yun po ay yung mga umaasa sa Diyos, sila ay pinupuspos kasi si Bezalel ay, ito po ay nakasulat doon, anak ni Ur at apo ni Hur, di ba? Mula sa tribo ni Huda. Ang naniniwala sa Diyos, pinili ng Diyos, siya ay i-empower ng Panginoon at siya ay gagamitin ng Diyos. At ito nga ang ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na lumukob sa Kanya, puspos ng karunungan, puspos ng kaalaman, puspos ng wisdom, arts, puspos ng mga magagandang bagay, yung Kanyang isipan, yung Kanyang pagkatao, ginamit siya ng Panginoon. Ano ba ang pagkakatawag ng Holy Spirit sa Old Testament? Ang mababasa po natin kapag nagbasa tayo ng Biblia, ang nakasulat doon ay Spirit of God. Spirit of God. Espiritu ng Diyos. Pero na lang sa Psalms at saka sa Isaiah o sa Isaías, nabanggit doon ng Holy Spirit. Pero po, kada
kadalasan sa Old Testament, karamihan ang tawag ay the Spirit of God. Sabihin niyo po, the Spirit of God. Ito pong si Moises, noong araw, siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Siya ay propeta. Naririnig niya yung tinig ng Diyos at yun ang sinasabi niya sa tao. Ang tawag sa kanya ay propeta. Kasi siya ang nakaririnig ng tinig ng Diyos at siya yung nagsasabi nito sa mga tao. Subalit, sa Numbers chapter 11, verse 29, ito ang sagot po ni Moses kay Joshua nung tinanong siya ni Joshua, hindi niyo ba sila sasawayin, Moises? Kasi yung mga tao, yung ibang tao, sila rin ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. May mga kasamahan sila na nagpa-prophesy din at kinakausap ng Diyos upang sila rin ay magsabi nito sa mga tao. Kinakausap ng Diyos yung mga tao. Kaya sinagot sila ni Moises. Sabi ni Moises, si Joshua sinagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. So, ang pagpuspos ng Espiritu ng Diyos sa tao ay hindi pilit sa isang tao lamang o dalawa. Kung hindi ito ay para sa mga tao na pinili ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos para sa ordinaryong tao. At yung ordinaryong taong ito ay makagagawa ng extraordinary. Sabihin natin, extraordinary. Extraordinary. So, ang ordinaryong taong ito ay makagagawa ng mga bagay na extraordinary. Dahil sa Espiritu ng Diyos na lumulukob sa Kanya. Ang Espiritu ng Diyos para sa ordinaryong tao. Hindi naman ibig sabihin na mga ordinaryong tao lang o mga simple lang. Kung sino ang pinili ng Diyos. Meron po dito, ang pangalan sa Old Testament ay Othniel. Othniel. Baka gusto niyo pangalanan mga apo niyo o anak na Othniel. Siya po ay naging hukom. At siya ay nagdinamuna sa kaharian ng Israel. Si Othniel. Siya ay napakasimple. Simpleng-simpleng tao. Hindi na sinasamahan ng Diyos yung mga Israelita noon kasi sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa pagkakataong ito, pinili ng Diyos ang isang ordinaryong tao upang mamahala at mamuna sa Israel. Si Othniel. At kinalaban nila yung lumulusob sa kanila na nagngangalang mahaba. Kosharis Hataon. Nahari ng Mesopotamia. Mesopotamia sa English. Natalo ng isang simpleng tao itong haring ito na taga Mesopotamia. Dahil sa isang ordinaryong taong ito na nilukuban ng Diyos. Kaya yung mga pasimple-simple lang dyan, yung akala mo lang hindi nakikita na gumagawa para sa gawain ng Panginoon, gagamitin yan ng Diyos sa panahon ng Panginoon kapag siya ay pinili ng Diyos, in-empower ng Panginoon. Sa New Testament, sino yung mga in-empower ng Panginoon? Dito na tayo sa Bagong Tipan. Itong si Pablo. Si Pablo, sabi sa 2 Corinthians chapter 3, 4-6, pag-uusapan na natin dito ang tungkol sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Spirito ng buhay. Dahil sabi dito ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3, 4, nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Gumagawa si Pablo dahil sa kaloob ng Diyos na ibinigay sa kanya, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Habang nakaupo kayo dyan, nag-iisip na kayo, ano ba yung mga ginagawa ko sa paglugob sa akin ng Panginoon? Sabi sa verse 5, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod
ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Ang sinasabi po dito ni Pablo, hindi kami gumagawa ng paglilingkod dahil nakasulat. Dahil ito ang kailangan naming sundin, nakabatas. Hindi. Ang sabi ni Pablo, ako ay kumikilos, ako ay gumagalaw, ako ay naglilingkod, pinili ng Diyos na kanyang lingkod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ko ito nagagawa. Dahil sa sarili niyang kakayanan, hindi niya magagawa. Pero dahil perpekto ang tumubos sa atin sa batas, meron tayo ang ating Panginoong Hesukristo na ating tinanggap sa ating puso, sa ating buhay. Siya ay perpekto. Ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ating buhay, yun ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gawin ang mga pinagagawa sa ating Panginoon. Sabi sa verse 6, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay nakagawa ng pinagagawa ng Diyos sa atin. Tayo ay sumusunod sa pinagagawa ng Diyos sa atin, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. At ang kapangyarihan ito ng ating Panginoon, Hesukristo, ay ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, na nagbibigay ng buhay. Hindi lang buhay dito, buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng buhay na ito, may buhay na walang hanggan. Nung nakaraang linggo, marami po akong magkakasunod na kakilala at kaibigan. Kinuha na ang kanilang buhay ng Panginoon. Nakasisiguro tayo na kapag ang tao yun, ipinamuhay yung tinanggap niyang Hesukristo, pinanampalataya ng Hesukristo sa kanyang puso, kanyang tagapagligtas, siya ay nasa piling ng Panginoon. May buhay na walang hanggan. Paano yung hindi? Paano itinanggi ang pangalan Hesukristo? Hindi niya kinilalang Diyos at tagapagligtas. Sabi sa salita ng Diyos, kapahamakan ang kanyang paroroonan. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng buhay. Yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo ay buhay. Sabihin mo, buhay. Sumunod, ang Espiritu ng Diyos ay katotohanan. Siya ang ating patnubay. Siya ang ating gabay. Juan chapter 14, verses 15 to 17. Sabi sa verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang binabanggit po ditong dadalangin ako sa Ama upang, sabi dito, ibigay, bigyan niya kayo ng patnubay. Sino ito? Ang patnubay, ang Espiritu ng Diyos. Siya ang ating patnubay. Siya yung gumagabay sa iyo. Kapag ikaw ay nananalangin, Diyos ko, hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Pero ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa iyo kung ano sasabihin mo. Kung ano ipapanalangin mo. Espiritu ng Diyos. Hindi mo alam kung anong paglilingkod ang iyong gagawin. Ang Espiritu ng Diyos ang magsasabi sa iyo. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. At siya ay mananatili sa inyo. Sino ang mananatili sa atin? Ang Espiritu ng Diyos. Mananatili sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos mananatili sa ating mga puso. Siya ang iyong gabay, sa iyong patnubay. Siya ang katotohanan. Siya yung truth. Ang truth na magpapalaya sa iyo, mamaya pag-uusapan natin.
Yun ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. The Spirit of God Himself would come after Jesus has gone. Di ba nandito si Jesus sa sanlibutan nung siya ay umalis na? Ano ang pakiramdam ng mga disciple nung umalis na si Jesus? Sila ay natakot. Sila ay nalungkot. Nag-alala. Kasi si Jesus gumagawa ng mga himala. Tapos biglang nawala. Inaalipura sila ng mga, hinuhuli na sila ng mga sundalo. Dahil sila ay papatayin. Kasi hindi nila pinanampalatayanan si Yesu Cristo. Ang gustong panampalatayanan ng mga namumuno noong araw. Ang pinanampalatayanan nila ay si Jesus Christ. Nasa bingit ng kamatayan ng kanilang buhay. Namatay si Jesus. Pero, pagdating ng 3 araw, siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit. At yung pinangakong Espiritu ng Diyos sa mga takot na tao at nagtatago, ibinaba ng Panginoon. At doon nag-umpisa ang tapang ng mga lingkod ng Diyos nung sila ay nababaan ng Espiritu ng Diyos. The Spirit of Truth bumaba sa kanilang buhay. Kaya kapag ang tao ang dala-dala ay katotohanan, hindi siya takot. Dahil ang dala niya ay hindi kasinungalingan. Subukan niyo yung mga nagsisinungaling, takot yan. Tingnan mo katabi mo. Sinungaling ba yan? Takot yan. Ang nagsasabi po ng totoo, kahit anong mangyari, hindi siya takot. Ang Espiritu na meron ka ay Espiritu ng katotohanan. Katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon mismo. Ano pa? Ang Espiritu na meron ka ay tagapagturo. Tagapagturo, teacher mo. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga sasabihin mo. Siya magtuturo sa iyo, magko-coach sa iyo ng gagawin mo. Ano ba ibibenta ko ngayon? Ano ba ang gagawin ko ngayon, Panginoon? Kasi binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng regalo ng pamilya ng Panginoon. Lord, ano inuluto ko? Prito na rin ba ulit? Sinasabi ko sa sarili ko. Sabi sa John 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, si Jesus po ang nagsasalita, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Sinasabi ito ni Jesus sa mga disciple. Pero bago sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, may salita si Jesus na nauna pa dito sa verse 26. Ang sinasabi ni Jesus sa mga verses bago yung verse 26, ang umiibig ay tumutupad sa aking mga salita. Nangangaral si Yesu Cristo tungkol sa pag-ibig. Iibigin siya ng aking Ama, sabi ni Jesus, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Sino yung kaming tinutukoy ni Jesus dito? Ulitin ko po. Sabi ni Jesus, nagbibilin si Jesus sa kanyang mga disciple, ang umiibig ay tumutupad sa aking mga salita. Sabi ni Jesus sa disciple, iibigin siya ng aking Ama, iibigin siya ng Ama. At kami pupunta, at mananahan sa Kanya. Yung binabanggit dito, kami ay pupunta at mananahan sa Kanya, ay ang Espiritu ng Diyos na mananahan sa iyo at sa akin, na ang hindi sumusunod ay hindi umiibig. Ang salitang narinig sa akin ay galing sa Ama. Sabi ni Jesus, ang salitang narinig ninyo sa akin ay galing sa Ama. Subalit, sa verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Isusugo ng Ama ang Espiritu ng Diyos sa pangalan ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Pinalalakas ng loob ni Jesus ang mga disciple niya kasi siya ay mamamatayalis na. Pupunta na siya sa piling ng Ama, subalit ang Espiritu ng Diyos ang sasama sa mga naiwan na kanyang disipulo na sumasama po sa bawat isa sa atin ngayon. So ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, ang Holy Spirit, ay tagapagturo. Next po, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, Holy Spirit, ay kalayaan.
liberty. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Pangalawang Korinto chapter 3 verse 17. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasa ng Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa lahat ng karumihan. Kalayaan sa pinatanikala kung ano man ang nakakatanikala sa tao. Kalayaan ang ibinibigay ng Espiritu ng Diyos. Through the Holy Spirit, God provides freedom from sin and condemnation. Wala nang condemnation. Kasi when we trust Christ to save us, He removes our heavy burden of trying to please Him. Noong mga panahon, tayo ay kumikilos at gumagalaw dahil sa batas. Dahil ito ay kailangan mong gawin. Pag hindi mo nagawa, wala na. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos sa panahon ngayon, sa biyaya ng Diyos tayo kumikilos, sa biyaya ng Diyos tayo gumagalaw, wala nang condemnation. Si Jesus na tumubos sa ating mga kasalanan, siya na po ang nakikita ng Diyos kapag tinignan niya tayo. Tinanggap natin siya sa ating puso. Kaya by trusting Jesus, tayo ay inibig. Tayo ay nanampalataya sa Diyos, tayo ay inibig ng Diyos. Tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tayo ay tinanggap ng Panginoon. We are accepted, we are loved, we are forgiven, we are favored, we are malaya. Pinalaya tayo ng Panginoon. Sa paanong pinalaya? Ganito yun. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kalayaan dahil ganito. Nung wala ka pa sa Panginoon, ikaw ay gumagalaw ng mga galawan na gusto mo lang na makasanlibutan. Tama? Tama. Nung nakakilala ka kay Kristo, yung gusto mong ginagawa nung nasa sanlibutan ka pa, ay wala na sa'yo. Hindi ka na nagkaka-interest na gawin yun. Bakit? Ang Espiritu na ng Diyos ang nag-move sa'yo. Yung Espiritu ng Diyos na tinanggap mo, yun yung nagsasabi sa'yo na hindi mo na kailangan yan. Hindi masarap yan. Hindi mahalaga yan. Wala na yung desire mo sa mga makamundong bagay. You are free! Kaya ang tunay na pinalaya ng Diyos, makikita mo talaga sa bunga. Hindi pwedeng tumanggap ka kay Kristo na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, wala man lang pagbabago sa bawat araw. Di ba sabi, little by little, every day? Jesus is changing me. Pero kaya ng Diyos ng isang ganun lang. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, little by little, makikita yung pagbabago. Pero ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa Kanya, siya ang nagpapalaya sa tao. Yung mga adik sa alak, mga adik sa bisyo, yun ang nagpapalaya, yung Espiritu ng Diyos, yung nagsasabi na wala na. Wala nang panlasa. Hindi na masarap. Noong panahon ko, ang hilig ko kumain ng karne, baboy. Nung araw, nung sinuko ko sa Panginoon, dahil mahirap po tanggihan, nung sinuko ko sa Diyos, kumakain ako ng karneng baboy ngayon. Parang lalabas na sa aking sikmura. Yun po ay halimbawa lang naman. Hindi ko sinasabi na huwag kayong kakain na noon. Yun ay halimbawa ng pinalaya ka na sa addiction doon sa bagay na yun, sa pagkain na yun, na wala na yung panlasa mong masarap. Kung nandyan pa kapatid, ang Diyos ang magpapalaya sa iyo, ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo ang magpapalaya sa iyo. Wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yun ang pag-inawit natin yung malaya, malayang malayang malaya. Yun yung kalayaan na sinasabi na hindi ka na mabubulit sa kadiliman, hindi ka na mabubulit sa walang hanggang kamatayan, sa impyerno, dahil ikaw ay pinalaya na ng Diyos. Pinalaya na ng Panginoon. Hindi ka na mabubulit sa mga masasamang imahinasyon, sa pornography, sapagkat ikaw ay pinalaya na ng
Diyos. Sabi dito sa verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So yung talukbong na sinasabi dito ay yung mga hindi natin pagiging karapat-dapat sa pagharap sa Panginoon. Pero dahil yun ay sa Espiritu ng Diyos, tinanggap natin si Kristo, makakalapit na tayo at tayo ay makakalapit ng malaya sa ating Panginoon hanggang sa unti-unti, from glory to glory, tayo ay binabago ng Panginoon. From glory to glory. Sabihin niyo, glory to glory. Glory to glory. Gloria to Gloria. So, ang Espiritu ng Diyos ay kalakasan at karunungan din. Ano yung kalakasan? Kalakasan na magbago ng iyong pananaw. Kung ang pananaw mo ngayon ay ganito, nung natinanggap mo si Kristo na Diyos at tagapagligtas, ang pananaw na po natin ay pananaw ng Diyos. Nagbabago ng pananaw sa buhay. Kaya kung ikaw ay nagbago kahapon at mamaya ay bumalik na sa dati at sumunod nagbago na naman at maya-maya bumalik na naman sa dati, roller coaster, may magbabago ba doon? Walang tunay na change. Ang tunay na pagbabago ay binibigay ng Espiritu ng Diyos sa tao. Kalakasan ito na mula sa Espiritu ng Diyos. Naiintindihan natin ito kasi tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. Hindi naman nandiyan ka agad. Unti-unti. Habang nakikilala natin ang Diyos, mas binabago niya tayo. Unti-unti nakikilala natin siya, mas tinuturuan niya tayo na maging masunurin. Ito yung kalakasan na sa pag-iisip para tanggihan ang gawa ng kamunduhan. Sa Iyas chapter 11 verse 2, ang sabi dito, mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh. Ito yung prophecy. Bago pa dumating si Jesus, meron ng propesiya na sinabi ni Isaías. Mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Ito ang propesiya na si Jesus Christ ang tinutukoy. At ito nga pong si Jesus Christ na binabanggit dito ay fulfillment ng God's promises or God's promise sa mga tao. At ngayon, tinanggap natin sa ating puso na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga tayo ay may kalakasan. Kaya nga tayo ay may karunungan at kaalaman. Kaya nga tayo ay may biyaya ng kalakasan sa pagsunod at paggalang sa Diyos. Kanino galing yun? Kalakasan mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya na yung tao wala namang ipagyayabang eh. Kasi dahil lang po sa Espiritu ng Diyos, kaya tayo, naalala ko, nag-exam po kami. Kinundik ako ng Holy Spirit. Kasi nung kausap ko, yung mga kausap ko, sabi ko, kaya pa naman pala. Nung nakita ko yung ulit ng resulta, sabi ng Holy Spirit sa akin, kaya mo? Sabi ko, dahil sinamahan mo ako, Diyos ko. Dahil sinamahan ako ng Espiritu ng Diyos. Hindi kaya kapag ikaw lang. Magrarambol-rambol lang sagot mo sa dinami-dami po ng exam na iyon. Example lang po, exam ha? Example lang. Sa buhay kasi natin, may iba't iba tayong pinagdadaanan. Pero hindi natin kaya talaga sa sarili natin. Kayo mismo nagpapatotoo, di ba? Kung paano ang Diyos kumikilos sa hindi naman ninyo sariling kakayahan. Kung hindi sa kakayahan na meron kayo na binigay ng Diyos sa inyo. Kaya lagi natin ina-acknowledge, siya ang ating kalakasan, siya ang ating karunungan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya habang nakikilala natin ang Diyos, mas lalo ka nagiging mapagpakumbaba.
sa tao at sa Diyos. Sapagkat nakikita mo kung gaano ka kahina at kung gaano kalakas ang Diyos. Kung gaano ka kamangmang at kung gaano katalino ang Diyos. Kung gaano ka kawalang alam at kung gaano karunong ng Diyos. Kaya mga sumusunod sa Diyos, nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi inuunahan ng Diyos. Maging sa pagdedesisyon, hindi niya inuunahan ng Diyos. Hindi niya sinasalansang ang Diyos. Sinusunod niya ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Saan ba nangungusap ang Espiritu ng Diyos? Sa kanyang mga salita. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga tayo na nanalangin sapagkat may pagkakataon na mangungusap sa iyo ang Diyos na tinig mismo niya ang maririnig mo. Na may sasabihin siya sa iyo na maririnig mo. Itong Espiritu ng Diyos na nasa iyo, kausapin mo siya lagi. Batiin mo. Siya ay Diyos. Purihin mo. Huwag mong baliwalain. Kapag may gagawin ka na alam mo na hindi naman kalooban ng Diyos, kausapin mo ang Espiritu ng Diyos. Holy Spirit. O kapag may nagawa ka na alam mo, na salungat sa sinasabi ng Diyos sa'yo, bumalik ka kaagad sa Panginoon. Tawarin mo ang Panginoon. Hindi ko na gagawin ulit. Ang tawag doon ay tunay na pagsisisi. Alam mo kapatid, ang ginagawa mo na mabuti sa at pinagagawa ng Diyos, at alam mo ang ginagawa mo na hindi naman pinagagawa ng Diyos, pero ginagawa mo. Ang resulta niyan, ang tawag niyan equals to sin. At pag may kasalanan, may kamatayan. Anong mamamatay? Yung buhay espiritual mo. Manlulupay-pay, mamamatay, mawawalan ng gana sa salita ng Diyos, mawawalan ng gana sa mga gawain kapag dahil nangihina na. Di ba yung katawan natin, pag nagkakasakit, walang gana kumain, walang panlasa. Ganun ang mangyayari sa espiritu ng tao, sa kaluluwa ng tao na nanlulupay-pay. Kaya si Pablo nanalangin. Ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, sa Ephesians chapter 1 verse 7, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pinagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. So, espiritu ng karunungan, espiritu ng pagpapahayag, revelation, dinadalangin ni Pablo sapagkat kapag lagi nating naririnig ang mga sinasabi ng Diyos, mas lalo tayong titibay, mas lalo tayong lalakas, at makikilala natin ang lubusan ng Panginoon. Spending time with Him, spending time with the Holy Spirit upang makilala siya ng lubos. Father God, when we pray, Father God, in the name of Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu po ninyo, ako po ay lumalapit sa iyo. Lagi mong i-acknowledge ang namin sa langit, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, lumalapit ako sa iyo. So, to know Him and to experience Him ay hindi natin maipagpapalit sa kahit na ano pamang bagay. So, maging panalangin natin din ito. Now, patuloy tayong mapuspos ng kapuspusan ng Diyos, ng karunungan ng Diyos. Ang Espiritu, the Spirit of the living God, ano ba? Equips us, nag-i-equip sa atin, nagtuturo sa atin para sa mga gawain na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Bago tayo iutusan ng Diyos sa ating gagawin, tinuturuan niya muna tayo na ganito ang gawin mo at palalakasin ka ng Panginoon. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos o binigyan ka ng assignment, for example,
na kailangan mong gawin at sa tingin mo hindi mo kaya. Sa tingin mo lang yun. Sapagkat hindi ibibigay sa iyo yung gawain iyon na hindi ka i-empower ng Panginoon. Lalo na sa mga gawain para sa Diyos. Kapag may pinagawa sa iyo, huwag kang magsasabi na, ay hindi ko po kaya. Sabihin mo lang, yes, gagawin ko po sa tulong ng Panginoon. Gagawin ko. Kasi nandyan lagi ang pag-i-empower ng Diyos sa kanyang tinawag. Walang tinawag ang Diyos na iniwan niya after niyang tawagin. Sinamahan pa niya. Upang gawin din natin ang mandate natin, yung calling natin. So bawat isa may panawagan. Kailangan gawin natin yung panawagan bilang tatay, bilang nanay, gawin natin ang maayos ang ating panawagan ng paggawa ng mga gawain para sa kapurihan ng Diyos. Tandaan natin na supernatural work needs supernatural power. Yung supernatural na gawain, ito yung mga gawain ng Panginoon. Ito yung kapag ka may nilay hands ka, gumagaling. Kapag may pinagpipray ka, na tao na sa tingin mo imposible, sa tingin ng tao imposible, dadaloy ang miracle. Yung sa tingin mo wala ng kapag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Sino lang ang makagagawa nun? Ang Espiritu ng Diyos, the supernatural power na mula sa Panginoon. Yun yung mag-i-empower sa'yo. Ikaw, upang ikaw ay maging effective na witness. Ano bang ibig sabihin ng witness? Magkakaroon ka ng direktang kaalaman na magpapatotoo hinggil sa katotohanan. Ikaw yung magpapatotoo ng katotohanan. Ikaw yung magwi-witness, ikaw ang magsasabi ng katotohanan. Kaya ka ini-empower ng Diyos. Kaya ka nakakilala sa Diyos. Kaya ka in-empower ng kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay magamit para sa kanyang kaharian. Ito ang sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi sa mga gawa, 1 verse 8. Kabisado natin to, di ba? Kabisado natin to. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ikaw ay magiging saksi ng Diyos. Witness. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pag bumaba sa iyo, magiging saksi ka. Sino dito ang ini-empower ng Espiritu ng Diyos? Tayo na tinawag ng Diyos. Ang Holy Spirit ang mag-i-energize sa iyo. Lalakasin ka niya. Ang Holy Spirit ang magbibigay ng kaliwanagan sa iyo sa panahon ng kadiliman. Ang Holy Spirit ang magpapaapoy sa iyo sa panahon na ikaw ay nanlalamig na. Dahil sa mga pangyayaring iyong nararanasan. Dahil sa mga naririnig yung mga hindi ka nais-nais. Magpapaapoy sa iyo upang ibalik ang devotion mo. Yung pananalangin mo. Ibalik sa iyo yung love mo sa Diyos at sa gawain. Yung love mo sa paggawa para sa gawain. Ibabalik sa iyo ng Espiritu ng Diyos yung pagiging masunurin mo sa gawain. Ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat ay lagi mong pag-aasamin. Sino ang magbibigay sa iyo nun? Mag-i-empower. Magbibigay ng pag-apoy sa iyo. Ang Holy Spirit. Ano ba? Ang Holy Spirit ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na gawin yung akala mo hindi mo kaya. Yung bibigyan ka ng kakayahan na gawin yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang Holy Spirit ay magbibigay sa iyo ng kung paano ka mamuhay. Hindi ka magkakamali. Tingnan nyo yun tayo. Example tayo. Kapag ka may ginawa ka na alam mo na labag sa sinasabi ng Diyos, pagdating ng araw, sasabihin mo, hindi kasi ako sumunod. Hindi ko makalimutan, may naitak po ito, yung malaking kutsilyo, yung parang itak na maliit, yung daliri ko. Hindi ako sumunod.
Naikwento ko na po ito nung araw dito sa gawain ito. Sabi ng nanay ko, ako ang magka-crack ng yelo. Huwag kang makialam. Ang liit ko pa nun. Ang liit pa ako. Kinuha ko yung itak na maliit. Pinalo ko doon sa yelo, yung ice. Tumama sa daliri ko. Muntik na maputol yung daliri ko dito. Dahil hindi nakinig. Yung mga hindi nakikinig, na alam naman na nila na mali, at ginawa pa rin, sa dulo, sasabihin niya, hindi, kasi ito nakinig. May sinasabi na ang Espiritu ng Diyos sa'yo, nangusap ng Espiritu ng Diyos, nabasa mo na sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mo pa rin sumunod, sinunod, sa huli, nangawa ka. Tapos sisisihin mo yung ibang tao kapag ikaw na ay nahihirapan. Eh, desisyon mo naman yun. Maya, pati si pastor, sinisip pa. Baka sabihin, hindi naman kasi pinaliwanag ng mabuti ni pastor. Eh, nakasulat pala sa Biblia yun. Sinisip pa. No? Eh, pangyayari pong gano'n. So, ang Holy Spirit ang mag-i-enable sa'yo na magawa yung sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin. Ang Holy Spirit ay magkukonvict sa'yo. Magsasabi sa'yo na, "Hoy, bakit yan ang sinasabi mo? Ang preaching mo ay ganito, bakit yan ang sinasabi mo?" Holy Spirit yun. Eh, bakit mo kinukuha yan? Hindi naman sa'yo. Holy Spirit yun. Ilista mo, ilista mo. Ba't di mo nililista? Holy Spirit yun. Kasi tinuturuan ka gumawa ng naaayon sa salita ng Diyos. Kagaya kanina na pag-usapan natin ng Holy Spirit, ang ating teacher, ang ating comfort. Sa panahon na ikaw ay nalulungkot, sa panahon na ikaw ay hindi mo na alam kung ano nangyayari, sobrang lungkot mo talaga, siya ang ating kaaliwan. Pag may pinagdaanan ka, tingnan mo yan nagkamali ka, hindi ka sumunod. Nagkamali ka, nasaktan ka. Pero ang magko-comfort pa rin sa iyo pag bumalik ka sa Panginoon, ang Espiritu pa rin niya. Gaano kalawak na pag-ibig meron ng Diyos. Sinaktan mo na siya, hindi mo na siya sinunod, siya pa rin magko-comfort sa iyo. Bakit ka ba kasi lumalayo? Eh, ang pinaka-safe na lugar, sa alituntunin at prinsipyo ng Diyos, lumalayo ka. At kapag ikaw ay nasaktan, salamat sa Diyos at pwede tayong bumalik sa Panginoon. Kaya balik na, kapatid. Kung ano ang totoo, kung ano ang tama, gawin natin. Huwag yung gusto mo, ang maipilit kasi. So, siya ang ating comforter. He's the one who reminds us, siya nagpapaalala sa atin. At siya rin po ang nagbibigay sa atin ng mga spiritual gifts. So, excited ka ba? Masaya tayo kapag gifts, kapag regalo, bigay ng Espiritu ng Diyos sa atin yun, mga spiritual gifts. At pag-aaralan natin yun minsan dito sa ating gawain. So, siya rin po ang nagsiselyo sa atin. He seals us forever as child of God. Siya ang ating tinatatakan tayo. Kapag natatakan ka na, akin ka na. Kapag ikaw natatakan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay sa Kanya. Ano ang tatak natin? Yung Espiritu ng Diyos. Pinanahanan ka ng Espiritu ng Diyos, may tatak ka na ikaw ay anak ng Diyos. Anak ng ating Panginoon. So, ang Holy Spirit is a person, holy person of the Trinity. He is the promise of the Father. Pangako ng Ama sa atin. Pangako ang Espiritu ng Diyos. He is a gift, regalo sa bawat believer. Sabihin niyo, gift. Siya ay regalo. Paano ba natin ma-recognize? Paano natin ma-experience ang Espiritu ng Diyos? I-recognize natin ang tunay na pangangailangan natin sa Kanya. Lagi natin kikilalanin na wala tayong magagawa
kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Lagi nating isaisip, lagi nating aalalahanin na wala tayong sariling kakayahan. Kahit na sa panahon na malakas ka, nasagana ka, napuno ka, na sa palagay mo, alam na alam mo, lagi nating isaisip, hindi ko ito magagawa, Panginoon, kung hindi mo ako sasamahan. Ano pa? I-desire natin na mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Pagising sa umaga, Panginoon, puspusin niyo po ako ng iyong Espiritu, ng iyong presensya, Panginoon. Punuin niyo ako ng iyong presensya. Holy Spirit, punuin mo ako. Ikaw lang gusto ko lagi makapiling, Holy Spirit. Mangusap ka sa akin, nakikinig ako. Tapos ano pa? Mag-repent ka, magsisi tayo. Magsisi tayo sa alam natin na ginawa nating bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Ginawa nating bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. At hindi natin ginawa na dapat na ginawa natin. Magsisi tayo. Repent for every sin. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa hindi ko ginawa yung pinagagawa mo sa akin. Panginoon, patawarin po ninyo ako dahil ginawa ko yung hindi ko dapat ginawa. May mga pagkakataon na nangunguna tayo. Inuunahan natin ang Diyos. Ano pa? Surrender. Ang nagsusurrender, nakataas yung kamay. Lord, sinusuko ko na ito sa iyo. Wala na talaga, Lord. Kayo ang masusunod sa buhay ko. Kayo na po. And believe what He promised. Panampalatayanan mo, paniwalaan mo ang pinangako ng Diyos sa iyo. Know Him. Hindi lang basta yung aralin ko nga ito na tinuro ni Pastora, yung Holy Spirit. Ay, ito pala yun. Ay, naaral ko na. Hindi. To know. Hindi lang para malaman sa isip, kundi para maranasan natin. Maranasan natin ang pagiging Diyos ng Diyos. Yung magulang natin ay magulang natin hindi sa sulat lang o sa kaalaman lang na ito ang pangalan ng nanay ko, siya ganito na hindi. Nararanasan natin sila. Nakakasama natin, naririnig natin, nakakausap natin, naamoy natin. Sorry na lang. Dahil ang naamoy ng anak ko hindi mabango. May panahon na hindi mabango. Pero nakakasama mo, nararanasan mo, nai-experience mo. Dapat ganun tayo sa ating Panginoon. Hindi lang natin natututunan na naisip, na memorize, na-inform tayo kung hindi naranasan natin. Ano ba ang calling natin? Kagaya kanina, di ba? Ang Diyos pumili, tinawag niya at in-empower niya yung simpleng tao. At gumawa siya ng mga extraordinary na bagay. Ordinary siya, gumawa ng mga extraordinary. Ang ating Diyos ay napaka-creative. Kaya okay lang yun na ikaw ay creative. Na ikaw ay maarte sa mga bagay-bagay. May pagkakikay ka. Gusto ng Diyos yung maganda, makulay, maayos. At galing yun sa Diyos. Yung pagiging maayos, pagiging maganda, pagiging creative. Kasi in-empower niya yung taong ito na magawa ng tabernakulo. Na nakasentro ang Diyos. At ang creativeness na ibibigay ng Diyos sa atin ay ang nakasentro ay ang Diyos. Tinawag ka ba ng magaling na manunula? Ikaw ay tutulak. At i-empower ka ng Diyos sa pagiging magaling na manunula. At sa dulo nun ay ang presensya ng Diyos ang mapapupurihan. Magaling ka bang writer? Ikaw ay i-empower ng Diyos. Tinawag ka niyang manunula na magsulat. At sa dulo nun, presensya ng Diyos. Sa tabernakulo kapag dumaan ka, sa pinakadulo nun, ay presensya ng Diyos. Kaya ikaw nagiging creative sa pagtitinda mo at paggawa ng puto.
I-empower ka ng Diyos. Masasarap na kakanin. At sa dulo nun, ang Diyos ang mapapupurihan. Sapagkat ginagawa mo para sa Diyos. Magaling ka ba sumayaw? Sasayaw ka. Yung talinong yan ay iaalay mo sa Panginoon. Umawit. Mag-ayos maglinya ng upuan, ng mga table, maglagay ng cover sa table, maglagay ng kurtina, maglaba. Magaling ka bang nurse? Mag-alaga ng mga may sakit. Ikaw ay tinawag ng Diyos, pinili. Ikaw ay empower ng Diyos upang ikaw ay magamit ng Panginoon. Teacher ka ba? Iaangat ka ng Panginoon. Karpintero ka. Bumibili ka ba ng mga bote, dilata na walang laman? I-empower ka ng Diyos. Napakaayos ng iyong paggawa sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Magsasaka ka ba? I-empower ka ng Panginoon. Pupunuin ka ng Diyos. Upang yung mga bagay na ginagawa ng kamay na ito, sa dulo, ay ang Diyos ang mapapupurihan. Yun ang presensya ng Diyos. Creative ang Panginoon. Siya ang pinagmumula ng lahat ng magagandang bagay sa pamamagitan ng Espiritu na dumadaloy sa iyo. Nag-aalaga ka ba ng anak mo? Iba't ibang uri ng ponytail gawin mo na sa buhok niya habang maliit pa siya. Sapagkat paglaki niya, hindi na yan magpapapony sa iyo. Ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, lagi nating i-acknowledge ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ikaw ba ay nagkakamali? Wala namang hindi. Kahit nga kami, lalo na, madalas. Lumapit ka sa Panginoon. Kilalanin mo na ang Diyos lamang ang mapapanumbalik sa iyo. Makapanunumbalik sa iyo sa kanyang presensya. Lahat ng ito, lahat ng mga sinabi dito tungkol sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo at nasa akin, ay patuloy mong mararanasan kung patuloy mong kikilalanin na ang Diyos na ito, na iyong pinananampalatayanan, ay iniahasa mo ang iyong buhay sa Kanya. Siya ang mag-aayos ng lahat sa buhay mo. Tingnan mo ang katabi mo dahil sa pagiging creative ng Diyos. Napaka-creative siya nilalang ng Panginoon. Pati yung mata niya, yung kilay niya, yung ilong niya, yung labi niya. Ganun ang ating Panginoon. May iba't ibang uri ng tao. Merong natural na tao, merong carnal na tao, parang abnormal na may sakit siya. Yung tao naman ay spirit-filled. Tatlo. Merong natural man. Ano yung natural man? Yung natural na tao ay parang isang bilog. Mag-example akong example. Isang bilog na si Kristo, yung presence ni Lord, nasa labas ng bilog. Nasa labas. Ang tawag doon ay yung mga natural na tao. Hindi niya tinatanggap ang mga patungkol sa Diyos. Kaya yung bilog na ito, nasa labas ang krus. Nasa labas si Jesus. Meron namang tao na ang tawag ay yung carnal. Self lang. Abnormal siya, may sakit. Abnormal yung hindi natural na buhay, meron siya. Ito yung bilog. Yung kagustuhan niya, naroon, si Jesus nandito sa baba. Carnal. Sabi niyo, carnal. Kaya pag sinabing, napaka-carnal mo naman, makalaman ka, laman mo lang. Inaiiral mo yung laman mo. So, ito yung carnal, yung kagustuhan mo nasa gitna, si Jesus nasa baba. Paano ba yung spirit-filled? Yung spirit-filled Christian, ito yung pangatlo, ito yung bilog. Ang nasa sentro ay si Jesus. Nandun yung presence ng Diyos, ng Holy Spirit sa kanyang puso.
naglalaban ang katawan ng tao. Naglalaban. Yung isa, yung katawan, ito ang gusto gawin. Yung isip, ito ang gusto gawin. Ang gusto ng kanan, yung mabuti. Ang gusto ng kaliwa ay yung hindi mabuti. Anong gagawin mo? Eto. For example, may manok. May manok. Yung isang manok, yung puti, nag-aaway sila lagi, nag-aaway, puti at itim. Puti at itim. Paano mo sila, magkasama sila sa isang bilog, sa isang kulungan? Paano ang gagawin mo para manalo yung isa at yung isa ay mawatay? Iaalis ba? Huwag mong pakainin yung isa. Yung isa lang ang pakainin mo. Huwag mo siyang pakakainin. Kung ano ang gusto ng laman, gustong-gusto mo ng matamis, huwag mo siyang pakainin ng matamis. Bawal sa'yo matamis eh. Once na nakatikim niya na maski konti, hahanap-hanapin niya yan lagi. Kaya kung ano ang gusto ng laman, huwag mong ipifeed. Kung ano ang gusto ng isip mo, gusto mo ng isip manood ng ganito, eh ang kailangan mong panoorin ay dapat yung mga bagay na naaayon sa Panginoon, espiritual. Huwag mo siyang papanoorin ang gusto niyang panoorin. Sino masusunod? Espiritu ng Diyos. Huwag mong ipifeed. Kagaya ng manok, huwag mong pakainin para mamatay. Ano ang sa katawan mo ang inaasam na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos? Huwag mong pagbigyan. Tumalikod ka. Manalangin ka. Panginoong Diyos, samahan mo ako dito. Sa iyong kapangyarihan, kaya ko ito. Alam mo po, adik ako sa chichirya. Kapag ka nandoon na po kala Jojo, sa susunod, Alpha Mart. Kapag nandoon na po kila Jojo, hindi na ako titingin doon. Nandun muna ako sa mga sabon. Maya-maya ay nandun na ako sa mga kulon. Papunta na doon. Sumunod, meron ng mga kapebayong dito ba na palaman. O gano'n, hindi ako lalapit. Hindi ko naman talaga gusto yan eh. Gumagano ako. Maya-maya, sumisilip-silip ng gano'n. Maya-maya yung sarili ko nakita ko. Mr. Chips, Chippy, namimili na. Ay, bibili ko lang to para pag may tao, meron akong ibibigay pag may bisita. Idadala ko lang doon, ilalagay ko lang doon sa lalagyanan namin. Bumili. Pagdating sa bahay, ilalagay lang kita dyan, hindi kita kakainin. Kasi alam mo masama sa iyo eh. Hindi kita kakainin. Masama sa akin, sa iyo pala. Ay hindi, sa akin masama. Kinagabihan. Nakahiga na ako, matutulog na lang. Parang may gusto ako kainin. Hindi, iinom na lang ako ng tubig. Lumabas ako sa bahay. Minom ako ng tubig. Pagtingin ko, nandun, nakabalandra yung Mr. Chips, yung piatos. Unti-unti, dahan-dahan, kuha ng gunting. Hindi ko makita yung gunting. Anong gunting pa? Gano'n na. Binuksan. Kinain. Huwag mo i-feed. Huwag natin i-feed yung gusto natin. Kasi mas lalo niyang gugustuhin, mas lalo niyang hahanapin. Ano ang i-feed mo? Anong ikakain mo? Ano ipapasok mo? Yung mga bagay na ayon na magpapalusog sa'yo, magpapalakas sa'yo, ayon sa mga sinasabi ng Diyos. Ayun, example lang yun, chichirya. Eh, yung iba pang mga bagay. Mga kapatid, pahalagahan natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Laging siya ang masunod. Huwag niyo hahayaan na isang araw ay sasabihin niyo, hindi kasi ako sumunod. Pero ang Espiritu ng Diyos
ay tutulong sa iyo na magawa mo ang mga bagay na gusto niyang ipagawa. Ano lang gagawin natin? Surrender lang sa Kanya. Isuko lang natin sa Panginoon. Isuko lang natin sa Diyos. Kaya yung mga tatandaan natin, yung mga bagay na alam natin na hindi makabubuti sa atin bilang mga anak ng Diyos. Lagi natin isipin na ang Diyos sobra magmahal sa iyo. Binigay niya na nga lahat sa iyo at sa akin. Ano pa ang pwede natin gawin kundi magpasalamat at magpuri sa Kanya? Gawin natin ang mga bagay ayon sa Kanyang kalooban. Maluwalhati ang Kanyang pangalan. Sino ba ang nakasentro sa buhay natin? Kailangan lagi nating titingnan na ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay ay patuloy na makita. Tayo ay magsitayo sa oras na ito, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos siya ang laging maging sentro ng iyong buhay, ng iyong isipan. Ikaw na minamahal ng Diyos, hindi ka niya iiwanan. Ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Sasamahan ka niya, kapatid. Mahal na mahal ka niya. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Kaya ang kanyang Espiritu, ibinigay niya sa iyo. Nasa iyo ang Panginoon. Kilalanin mo siyang lagi, i-acknowledge mo siya, kausapin mo siya. Alamin mo ang kalooban niya sa pamamagitan ng iyong pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kahit na nga mga bagay na sa tingin natin ay napaka-imposible na, kayang-kaya gawa ng paraan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya ka niyang baguhin. Sa tingin mo mahina ka, may karamdaman ka, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mag-i-empower sa iyo. Suko mo ang iyong buhay sa Panginoon sa oras dito. Ang kalooban ng Diyos ang masunod sa iyong buhay. Kalooban ng Diyos ang lagi mong makita. Ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang dumaloy sa iyong buhay. At bilang mga ordinaryong tao, gagawa ng mga extraordinary dahil sa kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa iyong buhay. Wala sa edad, wala sa kalagayan sa buhay, wala sa iyong pinagdaanan, kung hindi sa iyong pagsuko sa Panginoon. Kapatid, dito sa bahay-sambahang ito, ang bawat isa dito ay gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Itaas mo ang iyong kamay sa Diyos at kausapin mo ang Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang kapunuan, ang kanyang kapuspusan, ay patuloy na mararanasan ng iyong buhay. Panginoon, maghari po kayo sa buhay ng iyong mga anak. Pinili, tinawag po ninyo ang bawat isa at in-empower po ninyo sila na gumawa ng mga bagay para sa iyong kaluwalhatian. Sa mga kasama po namin dito, O Diyos, na nagtatanong kung ano ba ang nais ninyo na ipagawa sa kanila, O Diyos.
Ipakita po ninyo sa mga kapatid namin ito. At Lord, magawa nila ang lahat ng iyong pinagagawa sa kapangyarihan ng iyong Espiritu at mapapurihan ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay. Panginoon, hayaan po ninyo, O Diyos, na mapuspos ng iyong kapuspusan ang iyong mga anak, Panginoon. Na kayong maging sentro ng kanilang buhay, O Diyos. Na hindi na masunod ang kanilang kagustuhan, kung hindi ang kagustuhan ninyo ang masunod sa kanilang mga buhay. Upang maranasan nila ang tunay na kagalakan, kapayapaan, pag-asa, pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. At sila po ay magiging kagamit-gamit at magamit, O Diyos, para sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Ang buhay na nakasuko sa iyo, O Diyos, ay patuloy mong babaguhin, gagamitin, magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa panahon na nanghihina, sa panahon na hindi malabanan ang gawa ng kaaway, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang kanilang asahan. In the name of Jesus, Espiritu ng pagkasira ng buhay, we come against you in Jesus' name. At ang Espiritu ng buhay ay dumaloy sa iyong mga anak, Panginoon. O Panginoong Diyos, sa mga nalulumbay, kayo po ang kanilang comfort, ang kanilang kaaliwan, O Diyos. Maranasan ng iyong mga anak ang kaaliwan na nagmumula sa iyo. Sa mga kulang sa karunungan, kayo ang aming teacher, O Diyos. Magtuturo ng mga dapat namin gawin. Kayo ang lahat sa aming buhay. Hindi magkukulang kailanman, O Diyos. O Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ay maranasan lagi, araw-araw, ng iyong mga anak. Maranasan lagi ang pangungusap ng iyong banal na Espiritu, O Panginoon. At lakaran namin ang mga bagay na nais ninyo na naming lakaran, O Diyos. Patuloy na magpapakumbaba, Panginoon, sa iyong mga pangyarihang kamay at masunod ang iyong kalooban, O Diyos, sa aming mga buhay. Gamitin niyo po, Panginoon, para sa iyong kaharian ang bawat isa sa amin. Panginoon, na bawat gawain na aming gagawin ay gagawin namin to give glory to your name. At i-acknowledge namin ang presensya ninyo patuloy sa aming mga buhay. Oh, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa mga tengang nakinig, O Diyos, sa bukas na puso at kaisipan sa umagang ito na nakinig ng makapangyarihan ninyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na lumago at lumago ito sa kanilang mga puso, na makilala ka pa nila ng malaliman, maranasan kanila, O Diyos, sa kanilang buhay. O kapangyarihan ninyo ang dumali sa kanilang buhay, mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa buhay ng iyong mga anak. O Panginoon, balutin po ninyo ng iyong kapangyarihan ng iyong mga anak. Walang anumang gawa ng kaaway ang makapangyayari sa kanilang buhay. In the name of Jesus, balutin po ninyo, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, O Panginoon. At sila ay isi-set aside, Panginoon, sa gawain ng sanlibutan ito. In the name of Jesus. They will be set apart in the name of Jesus. O Panginoon, salamat po. At kung meron ng Panginoon kailangan pa isuko sa iyo, ipaalala niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin, Lord. At Lord, kayo lamang ang makagagawa ng lahat ng ito, O Diyos, sa aming buhay. Purihin ka at dakilain, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Itaas ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na, Amen! Amen! Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Let's sing that our God is great. Thank you, Jesus.
Worthy is